what's up? Welcome back dito sa ating channel. It's Mouse TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isang namang reaction video, no? At itong balita, pag-uusapan natin mula sa channel ni PH TV. At ito na nga mga babayan, no? CCG, kinilabutan mga barko ng US Navy at USCG. Agresibong inumpronta ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Aalamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni PH TV. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads, no? At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pa-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video. At syempre wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Grabe, no? Inarang nga ba? Pag-usapan natin, alamin natin yun. Inumpronta daw. Iniulat ng United Kingdom, Canada at Australia sa pamamagitan ng kani-kanilang mga ambassador sa Pilipinas ay nagpahayag ng matinding pagkabahala tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, partikular na ang panggigipit nito sa mga Philippine vessel. Sinabi ng ambassador ng United Kingdom sa Pilipinas na si Laurie Buffels ng kanilang bansa ay lubhang nababahala tungkol sa patuloy na pagsasagawa ng China ng mga peligrosong aksyon laban sa mga Filipino vessels sa West Philippine Sea. So ito, no, mga babayan, hindi lang po Pilipinas o mga nandito sa Asia, mga kapitbahay natin, no? Ang siyang lumalaban o nagagalit, no, o kinukumpronta, no, itong China sa kanilang mga ginagawa diyan po sa West Philippine Sea. Bagkos pati ang buong mundo po, no, ang buong mundo na po mismo, no, ang siyang kumukumpronta, no, dito sa China sa kanilang mga ginagawang agresibong hakbang, no, diyan po sa West Philippine Sea. So marami na pong nagagalit talaga sa kanila. Sinabi niya sa kanyang social media account ng United Kingdom ay patuloy na maninindigan tungkol sa commitment nito sa international na batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa West Philippine Sea. Samantala, ang Canadian Ambassador sa Pilipinas na si David Hartman ay nagbigay din ng pahayag at sinabi na ang kanilang bansa ay nababahala tungkol sa mapanganib at unprofessional na pag-uugali ng China at nangako na susuportahan nila ang Pilipinas sa pagprotekta ng exclusive economic zone nito. Sinabi naman ni Australian Ambassador He Kyung-yu ng kanilang bansa ay nababahala sa mga report tungkol sa mga ginagawang unprofessional at mapanganib na aksyon ng komunistang bansa laban sa Pilipinas. Binigyang diin niya ang kanilang panawagan para sa kapayapaan, estabilidad at paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa West Philippine Sea na kung saan ay itinuturing ng maraming bansa bilang isang mahalagang international na waterway. Habang ang Estados Unidos ay nanawagan naman sa China na itigil na nito ang mga provokatibo at mapanganib na aksyon sa West Philippine Sea at iginit na mananatiling nakasuporta ang Washington sa harap ng patuloy na panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa teritoryo ng Manila. Sa inilabas na pahayag ng US Embassy sa Manila, sinabi nito na ang Estados Unidos ay patuloy na maninindigan kasama ang Pilipinas na kaalyado nito sa pagpapanatili at pagprotekta sa rules-based na International Maritime Order. Muling iginit nito ng isang armadong pag-atake sa Pasipiko na kinabibilangan ng West Philippine Sea sa mga armadong puwersa ng Pilipinas, public vessel o aircraft, kabilang ang Coast Guard ng bansa ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Commitment ng Washington sa ilalim ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na noong nakarang buwan
ang Chinese Coast Guard Vessel 5201 ay peligrosong hinarang ang BRP Malapascua na kung saan ay direktang naglagay sa panganib sa buhay ng mga crew ng PCG. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na dumating na umano ang mga barko ng Estados Unidos sa Ayungin Shoal upang tulungan ang Philippine Coast Guard sa ginagawa nitong resupply mission para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nag-deploy ang Estados Unidos na isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Kidd at isang Coast Guard National Security Cutter Munro sa Ayungin Shoal, at ang hakbang na ito ay ginawa matapos agresibong hinarang ng China Coast Guard ang BRP Malapascua noong nakarang linggo. Nangako ang Washington na patuloy silang magbibigay ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea upang maprotektahan ng bansa ang teritoryo nito. Agad namang nagpasalamat ang sandatahang lakas sa ibinigay na tulong at suporta ng Estados Unidos at sinabi na tatanawin nila ito bilang isang malaking utang na loob. Nangako din ang gobyerno na mas palalakasin pa ang kooperasyon nito sa Washington sa pamamagitan ng agarang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Iniulat ito matapos sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. ng China ay sumang-ayon umano na talakayin ang mga fishing rights sa South China Sea, habang itinutulak niya ang pagkakaroon ng direktang communication line sa Beijing tungkol sa mga maritime issues sa nasabing karagatan. Sinabi niya na sumang-ayon ang China na pag-usapan ang mga karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa South China Sea, at sinabihan niya ang Philippine Coast Guard at Department of Foreign Affairs na bumuo ng isang mapa para sa mga fishing grounds na kung saan ay ipapakita nila sa Beijing. Sinabi ng Pangulo ng pangkalahatang prioridad ay ang pangalagaan ang ating maritime territory. Hindi naman kaagad nakapagbigay ang embahada ng China sa Manila ng komento tungkol sa nasabing issue. Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard ng pagsasagawa ng mga agresibong taktika kasunod ng isang insidente na kung saan hinarang ng CCG Vessel 5201 ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hinimok naman ng Estados Unidos ang China na tigilan na ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga Philippine vessels sa West Philippine Sea, habang sinabi ng Beijing na handa silang pag-usapan ang mga maritime issues sa mga bansang sangkot sa sigalot, at binalaan nito ang Washington laban sa anumang panghihimasok. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea sa pamamagitan ng tinatawag nitong 9-dash line na kung saan ay umabot ng mahigit sa 1,500 kilometro mula sa mainland at lampas din sa mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Alright, so yung mga babayan, no? Kayo po ba naniniwala, no, na makikipag-ayos pa rin, no, itong China, no, at bibigay pa rin nila, no, itong mga fishing ground na to, no, sa Pilipinas? Naniniwala ba kayo, no, na susunod ang China kung sakaling magkaroon, no, ng usapin sa pagitan ng Pilipinas at ng China tungkol po dyan sa mga fishing grounds po na yan, no? Kahit na magpasa tayo ng mapa, no, sa China na i-declare natin ito yung fishing grounds, diba? Pero kasi ang problema ay ini-insist po nila yung kanilang 9-dash line, mga kababayan. So parang ang isa pa sa nagiging depensa nila dyan is yung kanilang historical claim po dyan po sa South China Sea. Historical claim, mga babae. Paano naman yung historical claim ng Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea, no? Na kung saan
hindi rin po nila nirespeto, lalong-lalo na ang soberanya, no, ng Pilipinas, di ba? So, maniniwala pa ba kayo sa China? Yung naniniwala na lang dyan, no, is yung mga pro-China na mga Pilipino. No? Ayo, anong opinion ninyo dyan? I-comment down nyo sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.